De Ocampo, siya po ang campaigns head ng Center for Energy, Ecology and Development. Good morning po, Miss Arian. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Sa lahat po ng tagapakinig po natin. Opo. Ano ho ba itong SEED o CEED? Ano po itong organisasyon po ninyo at ano po yung mga inyo pong mandato? Opo, kami po ay isang non-government organization. We pursue research, policy advocacy at iba't iba pa pong gawain for clean energy at murang kuryente po para sa lahat. At kami po ay bahagi ng broader na grupo na tinatawag pong Power for People Coalition na kaisa po ng mga consumer sa pagtatanggol po talaga ng mga karapatan natin bilang consumer ng kuryente. Okay, opo. Pero Ma'am Arian, sa inyo po, ano po reaction nyo after nung kayo mismo makita yung inyong electric bill? Opo, ako po mismo dahil ako po ang nagbabayad ng bill namin sa kuryente Same. sa bahay. Opo, syempre, damang-dama po yan ng bulsa natin. At lalo pong ako naman po, hindi naman po ako tulad po ng mga manggagawa natin sa transportasyon. Halimbawa na pinaka-apektado po. So maliit, kung tutuusin, mas dama pa po ng ibang sektor, alam po natin yan, yung taas ng bill po talaga sa kuryente. At yun po yung kaya nakatutok din po tayo dito. Opo. Yun hong, kasi kung nababasa niyo po ng mga post sa social media, meron hong mga tumututol dun sa tinatawag na pass-through charges. Although matagal na pala natin itong binabayaran, naging unbundled lang, kaya natin nakikita ngayon kung saan napupunta. Ano ho ang inyong reaksyon dito? Opo, no? Totoo po, napakatagal na po nating nagbabayad ng pass-through charges. At marami na pong naipaliwanag maging ang Energy Regulatory Commission kung tungkol saan po ang mga ito. Sa bahagi po namin sa SEED at Power for People, ang isang aspeto po na minumungkahi po naming tignan po talaga ng mga consumer din ay yung pass-through charges dun sa pinakamalaki pong bahagi actually ng bill natin, which is yung generation po. Yun yung nakatago po talaga sa loob nun. Para bang tinanggap na lang natin na mahal ang binabayaran po natin sa generation. Pero sa totoo po, dyan din po naka-locate yung pinakamalaking bahagi ng pass-through charges. Dahil po yung mga kinukontrata na mga planta, coal and gas, sa simula po ng kontrata nila, meron po yung kumbaga base na cost, na least cost, na sasabihin po nilang ganoon sila magbebenta. Pero sa totoo po, sa tuwing tataas po ang presyo ng coal at gas sa pandaigdigang merkado, tulad po ng nakikita natin ngayon, pinapass on din po, pass-through charge din po sa atin na pumapasok sa generation rate, yung binabayaran natin dyan. Yun po yung pinaka gusto po namin idiin din. Apo. Ma'am Arian, ang sinasabi po kasi itong mga pass-through charges na ito ay mandated daw po ng ating batas. Kumbaga, meron pong batas so umiiral kaya po ipinapasa sa mga consumer. Pero sa tingin niyo po ba ay may pananagutan pa rin ng Meralco dito? Opo. Una po, doon po sa nabanggit ko na pass-through sa kuryente, sa generation po mismo, definitely po merong kinalaman ng Meralco dyan. Hindi po totoo na distribution charges lang ang bahagi ng Meralco. Dahil sa totoo lang po, Meralco din ang may-ari sa napakaraming planta, napakalaking bahagi ng power sources po na pinagkukuhanan niya ng kuryente. So sa kanya din po na pupunta, sa generation arm po niya napupunta, yung malaking bahagi po ng generation rates na binabayaran natin. At yun pong pass-through din doon sa generation rate na yun. Sa usapin naman po ng iba't iba pang bahagi po ng bill natin, kami rin po ay kaisa ng mga mamamayang nananawagan na, o nagtatanong bakit nga po ba sa atin pa pinapasa ang mga ito. Dahil alam po natin, meron na nga po tayong taxes na binabayaran, at dapat po mas nakikita natin na pumapasok sa mismong mga programa po ng pamahalaan ang mga kung paano nagamit po yung buwis natin. Bagay din po nun, ang isang pinapanawagan po namin ay yung equitable po na pagpasan, kumbaga, sa mga pass-through charges po na ito. Kung may kinakailangan man po tayong bayaran,
sa paraang equitable po, gumawa po ng mga mekanismo na magkaroon ng equity sa paano po sinasalo ang pass-through charges na yon sa pagitan ng mga iba't ibang sektor ng mamamayan. Halimbawa po, yung pinaka malalaking korporasyon, malalaking consumer na gumagamit o gumagawa din ng kuryente mismo, ang dapat mas sumasalo kaysa po yung pinaka mahirap po nating mga kababayan. So dapat po hindi sa bill ng kuryente ng isang household. Ganun po ba dapat? Yun po ang mungkahin namin. Pero yun po sa pananaw po namin sa CDAT P4P ay isang tungkulin din po na dapat na ginagawa ng Energy Regulatory Commission, Department of Energy at kabuuan po ng pamahalaan natin kung paano po matitiyak na may equity na talagang madadama po yung mga sinasabing programa para matulungan yung mga mahirap nating kababayan at hindi po sa paraang ipapasa lang din sa taong bayan. Ito po kasi nga ay mandated ng batas. Kayo po ba ay may plano na maghain para sa ganun udyukan yung ating mga kababayan, yung mga kongresista po natin para amyendahan itong batas po na ito? Opo, isa po kami sa mga grupo po talaga na matagal nang nagmumungkahi na i-overhaul po natin yung Electric Power Industry Reform Act na kung tutuusin parang counterpart po ba ng oil deregulation law. Sa ngayon po, and definitely po kami po ay isa sa mga grupong nagbabantay, nag-aaral po ng patuloy kung ano po yung mga pwede pa nating gawin. Pero sa ngayon po, kami po ay naglunsad din ng isang petition for urgent relief ng consumers po natin. Lalo na sa panahon talaga ng energy emergency naman po tayo, isang national emergency, na wala po dapat putulan ng kuryente or no disconnection policy po dapat ang ipatupad sa ngayon lalo ng ERC. At ganoon din po, i-freeze lahat ng pass-through costs na ito dahil yun nga po, talagang tataas ang mga costs na ito sa pagtaas po ng presyo ng fuels na ginagamit natin sa pandaigdigang merkado. Pero hindi po dapat pang pinapasa sa mga consumer yung lahat ng mabibigat na pasa nito habang tumataas din po ang lahat ng presyo ng iba pang bilihin. Opo, follow up lang po Ma'am Arian, ano po ang status na nung petisyon? Kakalunsad lang po dito. Meron po tayong sa ngayon hundreds of signatories. Pwede nyo pong i-access sa tinyurl.com/walang putulan. Ito po ay ihahapag natin sa ERC at patuloy po tayong mananawagan in various means para po matiyak na wala pong talagang maputulan dahil sobra din po ang tag-init. At ito po ay isang bagay na nagagawa po ng Energy Regulatory Commission sa mga pagkakataon halimbawa ng bagyo o nung COVID-19 po kung matatandaan ninyo at iba pa. So definitely kailangan po at pwede pong mangyari ito. Okay, so parang naglunsad po kayo ng signature campaign na meron pong 2 points. Number 1, walang putulan kahit hindi ka makabayad. Number 2, i-freeze, ipahinto yung mga pass-through charges. Pero papaano ho yun maipatutupad? I mean, anong next step after po nung signature campaign? Patuloy po itong pag-engage din, no, paghapag at pagkakausap sa Energy Regulatory Commission dahil sila po mismo hindi po nila kailangan maghintay ng mandato pa halimbawa ng Pangulo o maging ng Department of Energy para ipatupad ito. Bilang regulatory body, pwede na po nilang gawin ito agaran bilang pagtugon doon sa mandato po nila na protektahan yung mga consumer sa panahon ng krisis. Kumbaga Ma'am Arian, meron na itong precedent. Noong dati, nung panahon ng pandemya, nagawa na ito ng ERC. Opo, at ang pinakahuli po actually ay itong nakaraan na sunod-sunod po tayong sinalanta ng maraming bagyo. Nagawa rin po ng ERC na ipatupad itong no disconnection hanggang dulo ng taon. So definitely it can be done and it really has to be put in place na po sa ngayon. Lalo na napakarami pong reklamo at bahagi din po ng petition namin yung pag-imbestiga actually dun po sa mga questionable at tila abusado na computation. Narinig po natin yung mga reklamo na bakit parang dumoble yung mismong count ng konsumo ng kuryente ng isang household na talagang questionable po sa tingin din po natin at dapat pong masilip din. So all those factors together po talaga pong dapat na ipahinto muna ang mga disconnection sa ngayon. Opo. Ano ho naman ang inyong reaksyon, ng inyong grupo doon ho sa pass-through charge
yung pagbabayad po ng mga consumer para magtulong-tulong po sa kuryente ng mga 4Ps, yung mga lifeline, tsaka po mga senior citizen. Opo. Sa amin po, definitely dapat meron pong programa. Merong mga paraan para masuportahan po yung mga kababayan nating pinakamahirap, kung wala din kabuhayan, at nasa pinakamaliit ng access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ang sinasabi lang din po namin, no, na actually sa totoo lang po sa computation ng bill, maliit pa po 'yon na mga pinasa sa atin at talagang dapat higit lalo nating ireklamo, no, yung malalaking bahagi na pinapasa sa atin. At ganoon din po, nakakabit pa rin para po sa amin yung pagsilip, pagtiyak na may transparency ang pamahalaan din. Saan po ba napupunta yung ibang mga buwis na binabayaran natin, na sa mga consumer pa rin po hinihingi na yung mga subsidies, para nga po sa ayun, sa mga kabayan nating pinakamahirap. So parang okay lang po na sagutin natin Pagtulong-tulungan. pagtulong-tulungan yung para sa 4Ps and senior kasi maliit lang naman. Sa sa bahagi po namin, sa ngayon po, talagang kung matanggal man po 'yan, mahal pa rin po ang bill natin sa kuryente. Kaya po namin sinasabi na talagang unahin po nating ipatanggal yung pass-through lalo na po sa generation dahil yun po yung bahagi ng business cost ng mga kumpanya sa kuryente. Pero yun po yung pinapasa sa atin. Kahit matanggal po ngayong araw Ang sa ang senior at sa subsidies po for senior, 4P, opo, 4Ps. mahal pa rin po ang kuryente natin. Halos hindi po yan mararamdaman ng bulsa kung tutuusin. Unless ang matanggal po ay yung iba pang mga talagang walang katarungang pinapasa pa rin po sa atin. Alright. So para po sa inyo sa SEED o CED, ano po yung konkretong panukala po ninyo, Ma'am Arian, ano, para mapababa yung ating electricity rates? Opo. Sa amin po, yun nga po, ang hinihingi po namin talaga at pagtingin po ay una matigil yung pass-through cost. Meron po tayong tinatawag na two-part tariff at straight pricing sa mga kontrata ng kuryente. Makikita po natin nung mga karanasan earlier in 2020, 2021 na yung mga kontrata po na straight pricing, ibig sabihin wala po yung pass-through ng generation cost. Hindi po ganun kasing kumbaga sobrang sumirit yung pagtaas ng presyo ng kuryente dahil state pricing nga po. Yun po konkretong mungkahi na dapat po ipagbawal na yung mga pagkokontrata pa ng kuryente at silipin yung mga current po nating kontrata ng kuryente na inaalaw yung pass-through na yun yung business model, magpasa ng mga dagdag na gastusin sa mga kuryente ay sa mga consumer. At konkreto po nating mararamdaman yun sa bill natin kapag pinagbawal po talaga ang pass-through charges. Lalo na po at sa unang buwan pa lang nung giyera, 17% na ang tinaas po ng presyo ng coal sa global market, 91% naman po sa gas. Kaya po damang-dama talaga ng bulsa natin iyon. Pangalawa po, yung sa mas pangmatagalan but also actually ay immediate solution din po yung paglipat natin at paggamit ng mas renewable energy compared to fossil fuels. Sa bahagi din po namin, ang sinasabi po namin ay ang pagtingin po namin ay ang ilang mga teknolohiya ng renewables, halimbawa po solar rooftop systems ay easily deployable po actually at pwede pong ipadala na halimbawa sa off-grid areas na oil at gas yung pinagkukuhanan ng kuryente at mararamdaman po natin yung epekto ng pagbaba ng bill, hindi lamang po dahil ay sa mga area niya na off-grid, kundi pati po sa atin na mga, yun nga, nagbabayad ng subsidiya para sa mga area na ito. Opo. Okay? With that, Ma'am Arian, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Paliwanag dito po sa aming programa. I guess marami po sa ating mga kababayan ang naintindihan itong ating pinag-usapan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you, ma'am. Salamat po. Maraming salamat din po sa Ecology and yung Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Si Ma'am Arian